It's body shaming. You don't do that. So it's just like a normal day here in Baguio. And kami ng friends ko, best friends ko, naglalakad kami sa may session road and may narinig kami magandang boses na kumakanta sa session. So lumapit kami doon, napakaraming tao, siguro 100 na yung tao doon. And it seems like nandun yung parang green man na sundalo. And mukhang nagpapatawa siya, so tumatawa yung mga tao and all. And then maya-maya lumapit siya sa amin and parang kinuha niya yung friend ko, dinala niya doon sa gitna. Sinasayaw niya and all. Pero medyo naka-feel na ako ng red flag nung ilang beses niya na kinukuha yung friend ko sa gitna. Tapos parang hinahawakan niya sa kamay, hinahawakan niya sa braso. At tinutukan niya ng water gun sa ulo. Which is, I think it's not okay. So naisip ko siguro baka gano'n lang talaga siya magpatawa and all. Pero maya-maya lumapit ulit siya sa amin habang nagper-perform siya while entertaining the people. Ipapakita ko na lang sa inyo yung picture namin para may reference kayo. Pero what he did was... Ay, nakasama niya. Yung isa medyo mataba, siya sexy, tapos yung isang payat. Okay. Puro niya isang friend ko na medyo payat and then he did like something like this. Ganun. Una, tinuro niya si Racine and then ginawa niya to and then ako, ayun yung ginawa niya. And then si Joanna, he did that. Guys, 2024 na. Yung mga ganyang mindset, dapat tinapon nyo na yun before. 2024 na. Dapat di na tayo ganyan mag-isip. Doon na medyo nag-init yung dugo ko kasi this is literally body shaming in front of people. So ang sabi ko, that's not nice. That is body shaming. Mga ganyan, alam ko may kaso tayo sa mga ganyan, sa mga nagpapahiya, yung mga ganyan. Kasuhan mo na yan. Then he answered to me, no, it's not. And then sinagot ko siya, no, that is body shaming. And napansin ko kasi na may mga nag-video sa akin sa likod. So humarap ako sa kanila. Sabi ko, guys, this is body shaming. I am done. So I walked out. And yung mga tao, nagsialisa na rin sila. Kasi si Tito Noel, si Green Soldier naman is talagang problematic siya dati pa lang. Dati na siya problematic. So, yung mga ganito ng instances, sooner or later, mangyayari na naman. Kasi nga sa kanya. Buti lang ka mo, kinall out niya yung mga ganyan. Para si Tito Noel, maging aware naman siya sa mga pinagawa niya na he cannot do that for the sake of being funny, magpapatawa, di ba? Actually, pero parang nakikita ko na siya before sa Baguio kasi I always go to Baguio. Pero ngayon ko lang nalaman na nagka-issue na pala siya dati. Hindi ko alam na problematic siya. Pero this time, nagulat ako na ganitong kalala in front of hundreds of people. This is something I just cannot tolerate. I'm just so glad na talagang I did that confrontation with him na na-compose ko yung sarili ko. Kasi ayokong ginagawa yun sa mga kaibigan ko, lalo na because hindi niya alam yung pinagdaanan nila kung bakit ganun yung katawan nila ngayon. And they are more than the body they have now. And I just don't like that people are patronizing this kind of behavior. Mga ganyang mindset, dapat kinakalimutan na yan. Kasi 2024 na, bago na tayo, bagong realidad na ngayon. Dapat yung mga ganyan, open-minded na tayo sa mga sitwasyon na nangyayari sa mga ibang tao, di ba? Yung mga body shaming na yan, Diyos ko, mga panahon pa ni kopong-kopong yan. Tumatawa dahil dito. Kailanman ang body shaming will never be okay. Ulitin ko, ang body shaming ay kailanman hindi tama. Sa lahat ng mga medyo payat na tao or chubby na tao or overweight, wag niyong hahayaan na gawin sa inyo to. Wag kayong tatawa kapag ginawa to sa inyo. Because once you laugh with them, they will think that it's okay, that you tolerate it. Again, uulitin ko, body shaming. You don't tolerate those kind of behavior, umpisa pa lang. It always comes from the house, it always comes with the friends. You can correct them. Dapat di tinotolerate yung mga ganyang mindset. It's not okay. I will never forgive Greenman for what he did to my friends. Especially he did this in front of hundreds of people in Baguio Session Road. Lesson here, if you want to entertain people, maraming paraan. Maraming paraan para mag-entertain. Yung hindi ka makakatapak ng ibang tao. So that's all for tonight. I hope. Yun lang. Nagkataon na mas maano siya, in-influence siya. May nakabangga siya na mas may influence siyang tao. Yun lang. So ito yung mga ibang comments. So marami yan, halo-halo yun. Siyempre, hindi natin pakikialaman yan. Para lang sa akin, yung mga ganyang moment is I miss 2024 na, dapat yung mga ganyang mindset. Tinapon na yan sa ano, sa inidoro, flinash mo na yan, or yung nilagay mo sa tissue, sitok sa sapit mo. Kasi mga ganyan, dapat wala na lugar sa mundo yan. So, dapat people respect each other na talaga.
Hindi ganyan that way. Another. Hindi kasi ganyan. Hindi ganun yun. It's always be nice to other people. Ganun lang kasimple yun. So, if you do like this kind of commentary, please do like and subscribe my YouTube channel. Maraming salamat. Sulit and subscribe.